Ito ang latest update sa kaso ng mga nawawalang sabongero na sangkot umano ang ilang mga kilalang personalidad, mga kapangyarihan na nasa pwesto pa umano ng gobyerno. Sumang-ayon umano si Gretchen Barreto at ilan pang kasama nang tanungin ni Atong Ang kung dapat na bang iligpit ang mga sabongerong nandaya. Ayon pa rin yan sa whistleblower na si Dondon Patindungan na nagdetalye ng kanyang mga nasaksihan at narinig sa isang pulong ng binansagan niyang Alpha Group. Ito ang grupo ng mga taong pinakamalalapit kay Atong Ang kung saan kabilang umano si Patindungan, gayon din aniya si Gretchen Barreto at iba pang isinangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kuha ito sa biniyag ng anak ni Julie Dondon Patindungan o alias Totoy, tumayong ninong at ninang doon ang matagal na niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Pangalan ng anak ko, Don Chenle. Doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charlie, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa pa raw kasosyo ni Atong Ang na si Engineer Silso Salazar. Silang tatlo, idinawit ni Patindungan sa kaso ng mga missing sabongero. Kwento pa ni Patindungan, magkakasama daw sila ni Gretchen Barreto at Salazar sa Alpha Group ng negosyante. Grupo raw ito ng mga taong pinakalalapit kay Atong Ang na may-ari ng Lucky 8 Star Quezon Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Atong Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabongerong di umano'y nandaraya. Kabilang daw si Gretchen Barreto sa mga sumang-ayon. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nagmeeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Okay. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun? Paboran yan, tinitingnan kung sino ang against o hindi. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Ilang beses daw niyang nasaksihan ang ganitong meeting sa may malaking opisina sa Manila Arena. 6 sa mga nawawalang sabongero ay huling nakita sa Manila Arena. Base sa CCTV na ito noong January 13, 2022. Kaya si Patindungan may pakiusap kay Gretchen Barreto. Kay Ma'am Gretchen, para matapos na to, Madam, total, tulungan mo na ako sa kaso dito para maawa ka naman, makonsensya ka naman doon sa mga nawalang sabongero. Samantala, kasunod ng pagturing ng Department of Justice kay Gretchen Barreto bilang suspect sa kaso ng mga missing sabongero, iginiit ng kampo ng aktres na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng aktres na wala daw siyang dinaluhang meeting kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabongero. Inimbento lamang daw ang kwentong yun. Nalulungkot raw si Gretchen Barreto na dahil dito, naging tampulan daw siya ng hindi magandang espekulasyon na nakabase umano sa chismis. Giit niya, ang aligasyon ng umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patindungan ay batay lamang sa suspetsya kahit wala daw itong nasaksihang ginawa o sinabi ni Gretchen Barreto. Malisyoso daw itong gumawa ng espekulasyon na sangkot si Gretchen Barreto dahil malapit ito kay Atong Ang. Narinig lamang daw ni Gretchen Barreto ang pagkawala ng mga sabongero at wala siyang alam tungkol dito. Hindi rin daw siya nag-operate ng sabungan. Wala ring papel sa isabong operations at isa lamang daw siya sa 20 investors na kung tawagin ay Alpha members. Kinumpirma rin ni Gretchen Barreto na may nagtangka umanong nangikil sa kanya kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga suspect. Tinanggihan daw niya ito
dahil wala raw siyang ginawang mali. Handa rin daw makipagtulungan si Gretchen Barreto sa investigasyon at nananawagan siya ng patas na proseso. Pero base sa naging salaysay at mga ebidensyang ipinakita ni alias Totoy o Dondon Patindungan, tila kumpirmadong may kinalaman nga ang mga malalaki at kilalang personalidad, mga kapangyarihan na nasa pwesto pa umano ng gobyerno ang nasa likod nito. Kinuwento niya rin kung saan galing ang mga perang binayad at kung paano at kung ano ang naging paraan sa pagpapatumba sa mga nawawalang sabungero. Si Ginoong Julie Patidongan, alias Totoy, at I think ang kanya pong nickname ay si Don Don. Good morning po, sir, Don Don. Good morning po, Sir Ted Pailon. Opo, salamat sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa. Pwede ba kitang tawagin Don Don? Yes, sir. Okay lang po. Sige. Salamat, Don Don. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Don Don? Mayroon lang kulang ng konti itong araw na to. Kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi ngayon July na. So ano bang kwento doon, Don Don, kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man, Don? Sa medyo kasi putol, pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Don Don? Iniimbestigahan pa na sinusita na maayos ng mga CIDJ, gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang mga kailan kaya ito at nung panahong yon, ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga nung USB, Don Don? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang, June, bago natin tunghayan tong kaso nitong ang si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge?
Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa na ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nagmumonitor doon sa screen kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Eric De La Rosa at tinatawag ko rin kay Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan. So pakituloy lang ang kwento. Pwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo yon sa mga may duda sa iyo, sa mga sabi mo nga sinisira na yung kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna, may mga maaari ka bang ikwento yung paano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo na, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, pinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Naputol ba yung linya? Naputol ang ating linya. Yes, nawala Okay, si sige. alias Totoy. Opo, ako po hingi lang ng pangunawa sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga katanungan this morning, para lang natin, alam niyo yun, ma-establish lang po yung usapin nga, nitong sinasabi po na posible kasi wala pa pong konfirmasyon doon sa pagiging state witness, sa kanya pong tinagurian na personal knowledge. Yan po yung napaka-importante. Yan ang unang-una po na kukwestiyonin ng sino man na question dito po sa integridad at kredibilidad nitong posibleng maging state witness ng Estado sa kaso po ng mga nawawalang sabungero. Alas 7:49 na po ang ating tamang oras ngayon. Tayo po patuloy pong tumatawag ngayon dito po kay Don Don. Alright, sinasabi niya na meron daw pong nagbabantay sa screen at kapag meron pong nakitang nandadaya sa wika po ng mga sabungero ng yung Chope, Chope ang tawag dyan, ito'y itinatawag po sa kanya. Alright, at siya naman daw tumatawag umano dito po kay Mr. Charlie Atong Ang. For the record rin, girl, tayo po ay nakipag-ugnayan sa abogado po ni Mr. Ang at kay Attorney Lorna Kapunan para po sa kaukulan din panayam nga sana pagkatapos ng interview na ito para makuha ang panig po ni Mr. Ang. Sumagot po si Attorney Kapunan na pinauubayan na po daw nila sa DOJ ang investigasyon at hindi sila lalahok nga sa pagkikipagpanayam sa media ang naika nila ay trial by publicity. Balikan natin si Don Don. Don Don kamo, sige. So may nanonood sa screen nitong Isabong, nagre-report sa iyo kung merong naka-identify kung may nandadaya, tumatawag sa iyo at tumatawag ka kay Mr. Ang. Paano ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa dati sa Krami naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano 'yon? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot, sino gumagawa ng aksyon na pagdukot?
Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may police at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad dyan sa arena. Then pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Yes, sir. Opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito, saang kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Oh, ito ba? Pwede mo sa aming isalaysay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Oh, sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa. Nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam ko kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Pagkatapos, Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila ng grupo ng mga pulis at civilian. Okay. Sa mga panahong yun, nasaan ka, Don? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon kasi bahay ito na rest house si Mr. Atong Ang. Yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandong ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadampot na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga taong mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala, halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna, saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yon? Safe house ba yon? Ano yon? Rest house ba yon? Ano yon? Sir, may isang pulis doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin. Tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maano tayo ni Mr. Atong Ang. Ngayon, saan polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinampot na mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na bidyuhan. Yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula,
at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Anigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sa Bungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kumpleto ako niyan dahil pinupurward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, na itago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun, naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo ka at may duplicate ka na? Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Ano rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute 2 yun. Okay. Ngayon sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko, yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg. Yung killing mo simple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihi na yung tao. Then patay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung tao na sa palaisdaan, tao nung isang polis na yung nilalaslasan, yung may mga laman lumulubo, inaalis nila yung dugo. At saka nilalagay sa tabla na pinapak yung tao na tinatalian ng tie wire kasama yung buhangin para pandubog. Yung kinikwento. Okay, go ahead. Saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng taalik. Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati nun, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon sa, minsan binabiber sa akin yan. Napanood ko talaga yan. At mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Atong Ang yan. Doon sa mga kamoy napanood mong video, identified roon yung mga tao na gumagawa ng karumal-dumal na krimen na yan? Identified mo sila? Yung mga tao ng pulis doon sa palaisdaan, hindi ko identified, gawa ng hindi ko kilala. Pero yung mga pulis, kilala ko sila. So sino mismo yung gumagawa ng karumal-dumal na krimen na iyong ibinanggit sa amin kanina? Hindi mo mga kilala iyon kasi nga nasa video sila pero hindi mo kilala mga mukha nila kung sino sila? Yes, sir. So doon sa napanood mo lang na video, may identified ka doon, kilala mo mga pulis? Kilala ko yung mga pulis. Gawa ng nandun ako rin nung time na pag nire-receive nila yung tao. So, alam ko na sila yon. So, dito sa sinasabi mo na pagtapon sa lawa, bagamat may video ka, hindi mo nasaksihan mismo, personal, yung pagtatapon ng mga bangkay sa lawa? Yes, sir. So, maaring sabihin,
Ngayon ba kasi Don, ang lawak kasi ngayon yung surface area ng Taal Lake ay 234.2 square kilometers ito. Mari hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa itinapon ng mga bangkay? Yes sir, yes sir. Pero may ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Mayroon na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Doon doon sa mga binabanggit mo na mga video na pinapadala sa iyo, may sinasabi ka na napapanood rin ito ni Mr. Atong Ang umano? Yes sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita at sino-sino doon sa mga case studies ng mga 34 nawawalang sabungero kung sino mga to? Yung sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat sir, na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong Ang. Mayroong boat sir na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma at saka yung isang team leader. Malaki kasi sahod ng team leader sir eh. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kagad ang monthly nung pinaka-team leader. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, kapag meron ng identified na umano'y nandadaya at dinampot ng mga pulis, ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niyan, sinasabi niya na sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yan. Sandali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Sir, Sandali. noong time kasi na maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa Sa affidavit? Oo. Yes, sir. Yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? Sila yung mga miyembro, sila yung nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Yung voucher na sinasabi mo, na hawak mo ngayon, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, yung monthly yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba naming, kumbaga, total lamang kasama ito sa magiging ebidensya mo, pwede ba namin malaman na specific, ito bang voucher na ito ay pro forma? Special bang voucher ito? Ano nakalagay dito? Disbursement, may pangalan, tapos yung amount, meron ba doon description sa job description, kumbaga? Mayroon, sir. Yung sa pag sinabing Intel, amount of 100,000, yun na yun. Alam na nila yun na ganun ang nangyayari.
Okay, doon sa voucher na ito, sino-sino ang mga nakapirma at pinapipirma? Ako mismo, ang kumukuha kasi doon, ako ang pinapapirma. Ngayon, nadala ko yung voucher na yun dahil hindi ko binabalik. May mga pangalan doon na yung monthly, nakapangalan kung sino-sino. Andun nakalagay. Pangalan noong team leader na tumatrabaho sa go ahead. Yes, sir. Pag sinabing yung pangalan nila doon, nire-receive ko din naman sa opisina yon. Pero mayroong isang nakapangalan talaga doon sa isang tao, mismo ng tao niya, yung driver niya, na kaya ko rin ituro. Sandali lang, medyo naputol ka doon. So sa voucher na ito, sa bawat, kumbaga, ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pero yung iba kasi na hindi ko na naibalik dahil kinukuha talaga ng opisina yon. Pag lang na may time na hindi ko talaga binabalik para dagdag doon sa mga pinaplano ko noon. So may sa voucher na ito halimbawa sa hawak mong voucher, halimbawa lang ngayon bilang sample kumbaga, sino nakapirma at magkano halaga at anong petsa? May nakalagay masyado. Sandali. Kasi yung Go ahead, Greg. May pangalan sila doon. Halimbawa, nila blank. Pangalan niya, tapos amount. Ngayon, ako lang ang nagre-receive noon dahil minsan sinubukan ko silang ipa-receive, ayaw nila. Pero may time na pinanghawakan ko yung halagang 2 million mismo nung monthly nung isang yung team leader. Mayroon nakalagay buong pangalan niya at pirma mismo ng driver niya. Mayroon ako niyan. Okay. So eto kasi sabi mo nga voucher ito dapat receive noong tumanggap ng pera pero hindi pumipirma yung mga pulis. Yes, sir. May mga pangalan talaga yung mga yan. Oo nga, may pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera pero ang sabi mo, may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Amount nun. Okay. May pumirma. Yung monthly niya. Driver ng pulis yung pumirma. Yes, sir. Yes. Okay. Sa pagkakataong yun, Pulis din yan. pulis din yung pumirma pero kumbaga driver noong opisyal. Yes, sir. Magkano halaga nun, yung voucher na yun? 2 million kasi yun yung monthly niya. Sandali, medyo nagpuputol lang tayo. 2 million daw sinasabi dito ni marami nakikinig ngayon at interesado sa kwento mo nga para lang ma-establish yung iyong kredibilidad bilang isang testigo. Pwede ba naming ayusin lang muna yung linya bago ka namin balikan? Don, kung mamarapatin mo lang, bay? Yes, sir. Okay lang po, sir. Sige. Dili mo dugay, bay, ha? Hold on lang para mas maayos po ang ating linya. Don, dagang salamat kanimo, bay, ha? Sa paghihintay mo at sa iyong pasensya. Can you hear me now? Klaro ba? Yes, sir. Yes, okay. sir. Ay, salamat na marami. Okay. Sige. So, kamo doon sa pangyayari na tatawag ka kay Ginoong Ang para humingi ng clearance doon sa mga dinampot na sabungero, yung bang mga yon tawag sa telepono, kayo lang ang nag-uusap, walang nakakarinig ng iba? Wala pa, opo. Kami lang. Oo. Sa telepono lang kami nag-uusap. At doon sa bawat tawag mong yon, meron ka bang mga pagkakatanda? Nire-record mo ba yung mga petsa noon o oras noon, lalo na sa panahon na nag-iisip ka na lumantad? Wala nga, gawa ng yung mga cellphone ko, pinapasunog niya. Lahat ng mga cellphone ko, katulad nung pati itong pagkahuli na namin, nung yung sinit up na pinapahuli na niya ako, kinuha lahat yung cellphone ko, 13
Yun na mga Samsung, pati cellphone ng misis ko, pati tab ng anak ko, kinuha nila. Kaya wala akong matandaan na nung mga pag-uusap namin nung time na yon. O, kailan nangyari itong ano yan, pinaghinalaan ka na ni Mr. Atong Ang? Pwede bang ikwento mo sa amin, mga anong petsa ito, pati na yung sinasabi mong pinagmulan ng lahat na pagbabanta sa buhay mo at saka sa iyong pamilya? Ang ugali kasi talaga ni Mr. Ang, pag marami ka ng alam, pinagpaligpit ka na talaga niyan. Ngayon, nadulas lang yan, kaya ako nakapag-isip nung time na yon na tatlo kami sa isang helicopter. Kasama ko si Celso Salazar, si Mr. Atong Ang, at yung piloto. Ngayon, nung paglipad namin doon sa Batangas, nagkwento siya na nagkwento, dito ko, yung pare, katulad kay Dondon, dito, itong area na to, dyan niya daw pinalubog, pinapatay. Ngayon, nagsinyas yun si Celso, Engineer Celso Salazar, yung kasama din sa kasama ni Mr. Atong Ang, nagsinyas na yung ginagamit na headset, bigla nilang tinanggal yung headset, nag-uusap sila. Noon pa lang, doon ko nakita, doon na ako nag-isip. Kaya lahat ng mga ebidensya na nakuha ko, iniipon ko na yun. Balang araw, magagamit ko din yun. Mga anong buwan yan, anong taon nangyari ang pagsakay niyo sa helicopter na yan? Sir, kasagsagan ng online sabong yun. Maari mo bang matandaan? Yan ba ay... Hindi ko na po matandaan. Basta yun na yun, doon na ako nag-isip na ako. Gawa ng nakitaan ko na siya ng gano'n na sa pananalita eh. So hindi pa rin ako nag-ano sa kanya at normal pa rin yung ano ko sa kanya. Pero lahat ng ebidensya, inuunti-unti ko nang itinatabi. Oo, kasi importante rin yung pag-recollection nga kung anong petsa ito. Doon sa kamo nakaramdam ka na parang pati ikaw ay kumbaga iligpit na kailan dumating yung pagkakataon kamo na pati na mga anak mo at misis mo ay gustong umano'y ipapatay? Yung time na nagtatago na ako, gawa ng may isang general dyan na lagi siyang sinasabihan, iligpit na yan si Dondon para malinis na yung kaso ng lahat. At yan lang ang pinaka may alam sa mga gawain mo. Ang nagkwento sa akin yan, yung driver niya, personal driver niya mismo. At minsan, nung mag-uusap kami ni Mr. Tungang, pag lagi siyang ginaganyan na, boss, kaya mo ba akong ipapatay? Ngayon, sabi niya, hindi ko kaya yan. Mayroong nga isang na rinudyukan ako, napatayin ka. Ba't ko gagawin sa'yo? Itinuring kitang anak, parang gano'n ang style niya, na para makuha ang loob ko. Na para doon sa area na pinagtataguan ko na hindi ako tatakas. Kailan nangyari yan, Dondon? Yung na nagtatago na kami. O kailan yun? Kailan ka nagsimula magtago? Nung nilabasan na ng warrant. Okay, kasi kinasuhan ka kasama nung 5 mga CQ noong January ng 2022, di ba? Yes, sir. Okay, ito nga yung pagkawala ng mga sabungero. January 2022, naglabas ng arrest warrant, nagtago kayo. Tama? Yes, sir. Yes, okay. sir. Ito, yung pagkakataong yon na nagtatago kayo, ito rin yung pagkakataon na hinahunting ka nitong grupo ni Mr. Ang mismo, pati pamilya mo? Hindi hinahunting. Kasi kung huntingin, alam naman niya kung saan niya kami tinago. Dahil yung mga bahay na yon, binibili naman niya yon para taguan namin. Okay. So nagtago kayo. Ngayon, go ahead. Nung pag-uwi ko na ng Mindanao, kasi nagpaalam na ako sa kanya ng maayos, sabi ko, boss, kailangan ko na muna umuwi muna ng Mindanao at tuwing may kaso ka na nadadawit yung pangalan ko. Total ginawa ko naman yung role ko na para hindi kita maituro, papagbigyan mo naman ako. Itong time na ito, nung pag-uwi ko nung December 2023, pinasundan pa niya ako nung sa isang kernel.
Chine-check kung nandun talaga ako. Hindi ko makalimutan yon, December 23, na pumunta yung kernel na yon at may sulat kamay pa nga yun. Ang pagkamali ko lang nung time na yon, yung CCTV ng bahay, huli ko na alala na hindi ko na i-record doon sa CCTV ng bahay. Hindi ko na isave yung pagpunta ng isang kernel. Okay, and then tuloy mo. Kailan mo kamo naramdaman kasi yan din, di ba itong pinanggagalingan ng lahat ng ito? Lumantad ka dahil kamo papapatay ka pati na ang pamilya mo? So Opo, okay. at mayroon nang alam ko na yon nung time na yon, kaya sabi nung ni Gretchen Barreto na madulas lang daw talaga ako, kaya hindi nila ako kaya daw maabot-abutan kasi ang plano niyan doon ako birahin sa sabungan. Mayroon pang isang video na nagsin sa akin, tinuro na yung bahay ko. Yung ginamit niya, yung si Eddie Boy Villanueva, yung dating si EDJ, yung dating humawak ng mga kuratong na mga inuutusan ni Mr. Atong Ang. So, bakit nung panahon na iyon, bakit hindi ka na agad pumunta sa gobyerno, humingi ng proteksyon at magsabi nitong mga sinasabi mo ngayon? Kasi yung time na yun, sir, medyo busy ako at saka nilalaro niya ako, nilalaro ko rin siya. Kailangan ko makakuha ng tunay na ng galing mismo sa bibig niya. Nung time na hindi niya alam, nakatabi ako nung kaibigan, magkakumpare kami, naka-loudspeaker. Naka-loudspeaker, sinabi niya doon sa kausap niya na kumpare din namin, sinabi niya, putang ina yan, sino ba yan si Dondon? Wala pa akong pinapapatay, wala pa akong taong hindi nabubuhay. Alam mo yan, nandun ako sa tabi mismo, naka-loudspeaker, kaya doon na nag-isip na talaga ako. Anong petsa ito? Anong taon ito, Dondon? Last year. Last year? Opo, hindi ko matandaan kung ano. Kaya doon, nagplano na talaga ako na maayos. Simula nung narinig ko na yun. Pero may ito, sige. Last year, doon ka na nagplano. Kailan ka ba lumapit kay Secretary Remulla? Hindi ko matandaan. February siguro. Itong February lang or hindi ko masyado matandaan. Pero ngayong taon yun, sigurado? Ngayong taon, opo. Oo. So noong ikaw kamoy nakarinig sa loudspeaker ng telepono ng iyong parehong yung kumpare, ano na ang naging desisyon mo noon? Hindi ka pa rin as in nag-isip na maghanap ng maaaring makatulong sa'yo, makalapit sa gobyerno at ibunyag na itong mga sinasabi mo ngayon? Ay ngayon, nung time na kasi na yun, kasagsagan nung eleksyon, busy ako noon. At saka, lagi niya akong tinatawagan. Sabi niya sa akin, "Uy, Dondon, sobrang celebrity ka na. Bakit sobrang dami mong security?" Doon pa lang, nag-isip na ako, bakit kailangan niya bawasan yung security ko? Ibig sabihin, nahihirapan yung gunman niya na kunin ako. Kaya siya nagtanong, "Boss, mo yung security mo. Masira ka sa taong bayan, dyan sa bayan mo." Doon ako nag-isip. At kaya pati galaw ko, pakialaman nito. Inaamin mo ba na tumanggap ka ng campaign donation galing kay Mr. Ang? Hindi po. Ito, may text kami na sinabi ko sa kanya, "Boss, yung tulong mo sa akin, ilulun ko na lang lahat ng yung sweldo ko sa'yo." Kasi sinasabi niya na tinulungan ka niya sa eleksyon, 12 milyon ang ibinigay niya sa iyo para sa iyong pagangapanya nga bilang mayor dito nga sa bayan mo. Oo, na tinakbuhan. At sinasabi nga niya, tinulungan ka pa niya. Go ahead. Hindi totoo yan. Yung mayroon siyang minsan hinuhulog niya na 1 million, yung kasama na yung sahod ko doon.
Yung parang mga bigay-bigay niya, yung mga gastos-gastos, yun lang yun. Pero yung sinabi niyang 12 million, kalukuhan yan. Alam naman ng taong bayan na napakasinungaling yan si Mr. Atong Ang. Kaya nagulo ang Pilipinas noon dahil sa kanya. Sige, dahil gusto niya ipapatay si Chavit noon. Sandali muna, sandali. Bago natin pag-usapan yung ibang bagay na yon, Don, mag-focus lang tayo dito sa issue at hand today. At ngayon nga, itong yung testimonya na makakatulong ng malaki sa kasong ito. So, yung, kailan ka huling tumanggap ng sweldo mo sa pitmaster, sa kumpanya ni Mr. Ang, kumbaga? Noong tinext ko siya, kasi simula noon wala na akong sweldo, gawa ng nilun ko na nga sa kanya. Kailan to? Hindi ko matandaan, sir, pero nandun sa text ko. Oo. Pwede ko kayong sindan. Oh, and anyway, pero ito ay nangyari lahat during habang nangangampanya ka nung tumatakbo ka mayor. Yes, sir. Oo. Ang sinasabi mo, nag-loan ka kay Mr. Ang, magkano ang, kumbaga, inutang mo sa kanya? Kasi kung sa mga nakikinig ngayon, sinasabi, kung talagang ikay kakalas na kay Mr. Ang at ayaw mo na yung ginagawa niya, ba't ka pa umuutang sa kanya? Yung mga pinapangako niya sa akin at dahil nilalaro ko lang naman siya, kung bigla akong kakalas, di makahalata siya sa lahat ng plano ko. Mm-mm. Okay, oo. So sa ngayon na sitwasyon dito sa pangyayaring ito, ano yung huling transaksyon ninyo sa pitmaster? Wala na akong ibang transaksyon sa pitmaster. Yung mga gwardya, ang transaksyon ko lang sa pitmaster, may security agency kasi ako, yung mga gwardya lang, doon lang ako may transaksyon. Mhm. Oo. Ano ang papel nitong si Alan Bantiles, alias Brown, sa pitmaster? Kaibigan lang namin yan, kumpare namin yan. Kumpare nino? Ikaw tsaka nino? Ni Mr. Atong Ang. Sige, go ahead. Ninong kasi sila ng anak ko. Oo nga, pero hindi siya empleyado ng pitmaster. Nagkasama rin, nagsabong-sabong lang yan. Hindi empleyado yan. Businessman din to, si Alan Bantiles. Oo. Nasaan ngayon itong si alias Brown? Alam ko, dito lang yan sa Pilipinas. Oo. Ito bang si alias Brown, meron ba siyang maitutulong sa testimonya mo? Sulamin ko. Pero ang pag-alam ko, lahat naman may alam. Itong si alias Brown na nababanggit nga pati dito sa complaint sa iyo ni Mr. Ang, ito daw kasi ang tumawag kay Mr. Ang noong pang Pebrero ngayon taon para nga doon nga sa issue ng extortion. So, ito bang ano ang relasyon mo ngayon dito kay Bantiles? Katulad ng sinabi ko, kumpare namin yan. Mm-mm. Pero yung sinabi niyang extortion na sinasabi niya para sirain ako, huli na to dahil gusto niya balik na rin lahat ng sinasabi ko. Binigyan nga nila ako ng papel na recantation na inaabot doon kay Attorney Carol na hindi ko tinanggap. Ngayon, tinaasan, ginawang 500 million. Hindi, Sir Ted, hindi kaya ng konsensya ko at hindi ko kaya na gagastusin ng pamilya ko. Halimbawa, yung banta na sa buhay namin. Isa lang ang pinangako ko dito, lalo na sa pamilya ng nawawalan. Hindi ko kaya ibinta yung konsensya ko at pamilya ko na dito ang pinag-usapan. Kaya ganon ang galit ko kay Mr. Atong Ang. So ngayon meron nga ikaw kinakaharap na kaso, no? Dito yung isinampa nila kahapon. So ngayon ang bottom line is that yung testimonya mo napaka-importante, maraming
nabuhayan ng loob sa iyo, Don. Maraming umaasa sa maitutulong mo sa kaso. Maliban sa iyo, meron pa bang iba na pwedeng magpatotoo sa kwento mo? Yes sir, mayroon sana dahil yung apat na nasa kanya, totoong may alam yon. Ngayon, binabaliktad pa niya ang panahon dahil sinusuhulan niya, ginawa niya, pinatira doon, buong pamilya sa loob ng farm, tapos ginamit pa niya sa interview ng isang channel na yon na kung ako daw ang mastermind, tarantado daw ako, mayaman daw ako, parang baliktad yata. Ako na ngayon ang naging nanay ng tuta. 'Di ba? Samantala, ako ang pinakatuta ni Mr. Atong Ang. Oh, Ngayon, pinagbintangan niya pa ako, nakidnapping ko siya. Sino ba naman si Dundon Patidungan at saka si Mr. Atong Ang? Baliktad siguro. Ako dapat ang pwede ano sa kanya. Magkaso ng ganyan na kidnapping at saka extortion. Don, kaya kung aking pinagkakadiinan nga ang kahalagahan ng iyong testimonya sa kasong ito. So, kamo, kung yung apat nandoon sa panig ni Mr. Ang, kasi alam mo naman siguro doon, siguro ang abogado mo na nakaharap dito, kumuha ng affidavit mo, maging ang pamahalaan sasabihin na doon mahirap, di ba, lumaban sa husgado ng ikaw lang, salitaan mo lang, lalo na kung tatanungin ka ng kabila na ikaw ba'y present o nangyayari, sasabihin mo, hindi, wala kang personal knowledge. So sa ngayon ba, meron bang pwedeng tumulong sa iyo para patotohanan lahat ng kwento mo para maging mas malakas sa husgado? Ngayon, meron. At sa totoo lang, mayroon din akong mga kasama na pinapaano na niya. Ngayon, kaya inaayos ng CIDG ngayon na mapatunayan lahat ng sinasabi ko. Gawa ng mag-connect na lahat ito sa mga taong nagbitbit. Pati doon sa nagdala sa Taalik. Yung USB na sinabi mo kanina may video, sinong kumuha ng video nito? Yung grupo ng mga pulis. Gawa ng hindi kasi pwedeng hindi nila videohan at malaking halaga ang hinihingi nila. Una niyan, 2 million ang hinihingi niyan. Kumirit pa ng 2 million ulit, gawa na nga marami daw sila. Kapalit yung USB, pinakita ko yan kinuha ko yung USB, pagbigay ko ng 2 million, kinuha ko yung USB. Then pinapanood yan nila ni Mr. Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, at saka yan si Gretchen Barreto. Pinapanood nila yan. Then pagkatapos nila pinanood yan, binalik sa akin, sabi ni Mr. Atong Ang, sige, sunugin mo na yan. Ang ginawa ko, tinago ko talaga yan. Oh. Tapos nasunog na ba? Sabi ko, okay na boss, nasunog na. Don, yung sinasabi mo, nagbanggit ka ng kung sino-sino mga pangalan, pati pangalan ni Binibining Gretchen Barreto. Nandun ka talaga, nakita mo talaga, pinanonood yung video at nanonood si Ms. Barreto? Yes sir, dahil magkasama kami noon. Yung bahay ko kasi, kapitbahay lang kami doon sa farm niya. Dahil yan si Gretchen Barreto, kasama-sama ni Mr. Atong Ang yan lagi, katabi pa nga yan sila matulog. Dito sa iyong mga sinasabi, Don, paano mo naman masasabi na may kinalaman sa krimen si Ms. Barreto? Kung may kinalaman man, kasi nga ito din palagay ko kinakailangan maiklaro natin para naman maunawaan ng iba kung ano ba talaga ang iyong hawak na preba para masabi mo na may pwedeng maging sangkot umano sa krimen na ito si Ms. Barreto. Sir, katulad sa mga nag-interview sa akin, si Gretchen Barreto, alpha po yan. Katulad nung una na sinabi ko, bago gawin yung krimen na yan, nagme-meeting-meeting yan doon sa isang opisina sa Lakiit. Doon kami, kasama ako. Yun ang sinabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, hihina at babagsak yung negosyo natin. Isa yan sila na pumayag. Present ka nung panahong yon na sinasabi mo pumapayag umano
itong si Miss Barreto? Yes sir, opo sir, lahat sila. Mm. Lahat ng mga nilagay ko sa affidavit, kasama sila lahat. Sige. So, Don, again ha, oo, ako lamang nagtatanong ng ganito, Don, kasi nga para lang natin, alam mo na, sa lahat na nakikinig, kasi ngayon sabi mo nga, sinisira na ang iyong pagkatao, kredibilidad, para lang tumayo, kumbaga, no, ang iyong kredibilidad dito sa napaka-importanteng isyong ito. Ito lalabas na it's your word against them eventually. Kasi nga ngayon, so far, kinikwento mo yan at maaari naman nilang pabulaanan kasi nga hahanapan ka ng prueba dyan. Ano masasabi mo doon na lalabas dito, ikaw kontra sa kanila sa salita? Sir, hindi naman siguro ako isali doon sa meeting nila kung hindi ako pinagkatitiwalaan ni Mr. Atong Ang. Yun lang ang masasabi ko. Sige. So again, dito ngayon sa iyong testimonya sa affidavit mo, no, kailan ito mailalantad at kung sakasakali yung corroborative statement dito, meron na ba, may maaasahan ba ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na maliban sa iyo, meron pang isa na maaaring magpatotoo sa lahat ng kwento mo? Yes sir, baka ito ngayon inaayos na nga ng CIDJ. Baka next week may file na namin ito. Sa ngayon, ano ang seguridad na ibinibigay sa iyo kung meron man ang Estado? Sa ngayon, nag-iingat naman talaga ako. Paiba-iba ako ng tirahan dahil alam ko matalas yung grupo ni Mr. Atong Ang at yung mga pulis na kasabwat dito. Sa ngayon ba ay meron ka na bang abogado mismo, Don? Mayroon na po sir, mayroon na po. Oo. At sa ngayon, meron na bang naka-assign sa iyo na prosecutor para suriin lahat ng mga testimonya mo at mailatag ng maayos ang affidavit mo? By next week sir. Okay. At sa ngayon, itong pamilya mo, naunawaan ko, hindi ka maaaring magbanggit, no, ng lokasyon nila o anuman, yung assurance sa seguridad ng pamilya mo. Kampante naman ako sir, gawa ng hindi naman nila kayang anuhin yun. Doon, kasi ang bayan ay nakasaksi na sa ilang mga kaso ng mga whistleblower na kinalaunan ay bumaligtad. Kinalaunan ay nagbago ng kwento. Sa iyo, Sir, sa iyo, Sir, ano ang iyong masasabi sa lahat ng may question nga dito sa iyo? Ano yung mensahe? Hello, Don? Sir, Yun nga. katulad ng sinabi ko, kung ako, si Raulo, kung hindi ko pinaglaban yung pamilya ko at pamilya ng namamatayan, nung offer pa lang na 500,000, tinanggap ko na yon. Hindi kaya ng konsensya ko, sir. Dahil sa 100 taong nawawala. At hindi lang yan, marami akong alam dyan kay Mr. Atong Ang. Yun ang kaya namin na itanong ito doon para lang doon nga sa mga na kumbaga alam mo na yung may mga agam-agam dito nga sa iyong paglantad. At bago kami lubusang magpasalamat sa iyo, Don, may pahabol lamang na tanong si Chacha. Opo. Yes po. Sir. Hello, sir. Naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Oo. Sir, meron po silang binabanggit kahapon sa press con, yung pong record niyo daw po na may mga kaso daw po kayo, may frustrated murder na binanggit, robbery, grave threats. Ano pong tugon niyo dito? Lahat yan kasinungalingan ni Mr. Atong Ang. Kung mayroon mang murder yan na pagbintangan ako, yun yung sa Rizal, na utos din naman niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, parang kinasuhan mo, Mr. Atong Ang, yung sarili mo. At saka doon pa yan nag-file sa Mandaluyong dahil hawak nila yung Mandaluyong kasi yung ex-judge na chairman ng PCSO, yun ang naglalakad lahat ng mga kaso kaya ganun kalakas loob yan si Mr. Atong Ang. So, yung mga binanggit pong kaso kahapon, kung meron man po yun, dahil pa rin po yun sa mga utos sa inyo ni Mr. Ang noon? Yun po ang sinasabi nyo? Yes sir, pero yung yes ma'am, pero yung robbery hindi po totoo yan. Gawa yung robbery na yan, yung time na yon,
Nandun ako sa Siniluan, nagpakain ako ng mga mahihirap doon. Don, kailan ka talaga nagdesisyon dito na lumantad na magsabi nitong mga sinasabi mo ngayon? Sir, katulad nung sinabi ko, nung narinig ko, Anong buwan ito? Mga anong buwan? Anong taon? last year, sir, yung sinabi ko na narinig ko na naka-loudspeaker, Okay. na napatunayan ko talaga, naggaling sa boses niya, doon na talaga Okay, ako sige. nag-decide. Hindi na ako nagdadalawang isip. Sige, kasi tumakbo ka pang mayor, no? Don, kung nanalo ka bang mayor, tutuloy mo ba itong pagsasabi mong ito? Yes, sir, hindi pwedeng itago ko yung kalukuhan ni Mr. Atong Ang. At hindi kaya ng konsensya ko. Sa tingin mo, pag nanalo ako na mayor, hindi pa rin ako papatayin yan? Okay. Sige, so Don, ito, sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ang on record nga dito, 34 may complaint, no? May mga case number sa DOJ at PMP. May sinasabi ka, higit ito 100. Ano ang masasabi mo sa kanila, lalo na yung mga umaasa lamang sa iyo, sa testimonya mo? Sa mga pamilya na nawalan, lumapit na kayo sa CIDG. Yung 34 na yan, hindi lang 34 yan, 100 mahigit yan. Pumunta na kayo sa CIDG, lahat ng mga namatayan, panahon pa sa waiting. Alam nyo naman kung sino, kaya hindi kayo noon nagreklamo dahil natakot kayo na baka kayo ang balikan ni Mr. Atong Ang. Ngayon, isa lang ang hiling ko sa inyo, ipagdasal nyo lang ang kaligtasan ko at hindi ako aatras sa laban na to. Itong laban na to, hindi lang para sa aking pamilya, kundi para sa inyo na rin to. Wala akong ibang hiling, kundi ipagdasal nyo lang ako. Don, maraming salamat sa iyong panahon at kami aantabay sa kahihinatnan nitong iyong testimonya at sa napaka-importanteng kasong ito. Salamat, Don. Maraming salamat po, sir, na pinagbigyan nyo rin po ako. Salamat na marami. Si Julie Don